Magandang araw o gabi sa lahat ng mga nakikinig dito. Tawagin niyo ako sa pangalang Choi. At itong kwentong ibabahagi ko ay naging karanasan namin noong nakatira pa kami sa probinsya. Hindi ko nababanggitin kung anong probinsya po ito. Pero naging kontrobersyal po ito ngayon dahil lamang sa isang resort. Nangyari ito mga bandang 1999. At napakabata pa namin masyado nang maganap ito. Ang aking nakatatandang kapatid ay nasa mga 10 taong gulang na noon. Samantalang ako naman ay nasa mga 7 lamang. Sa pagkakatanda ko nga, ay madalas pa akong hihatid ng aking mga magulang sa eskwelahan dahil ayaw kong mawalay sa kanila. Isang umaga po noon, nakasabay namin sa paglalakad yung isa naming kababaryo. Nakipagkwentuhan siya sa aking ina. At kahit hindi ko ganong maunawaan ang kanilang pinag-uusapan, nakaramdam pa rin ako ng kilabot. Lalo pa at patungkol yon sa aswang. Hindi na muna ako umimik noon. At nakinig na lamang ako hanggang sa makarating na ako sa eskwelahan. Agad naman akong hinayaan ni nanay nang makapasok na nga sa silid-aralan. At nagpatuloy sila ng aming kababaryo sa pagkukwentuhan pabalik. Kinahaponan po noon, pagka-uwi ko sa aming bahay ay naabutan ko nga yung nanay ko na naglalagay ng mga bawang at makabuhay sa bintana. Nagtaka naman ako noon, kaya't nagtanong ako sa kanya kung para saan nga ba yung kanyang ginagawa. Noong una ay ayaw pa niyang sabihin. Pero nang mabanggit ko na narinig ko nga yung pinag-uusapan nila ng aming kababaryo, ay doon na nga siya napilitang magkwento. Nagkataon din noon na naroroon din yung aking ate. Kaya't naupo kami at nakinig sa pagkukwento ni nanay. Hindi pa kasi nakakauwi noon yung aming ama mula sa kanyang trabaho. Ayon pa nga kay nanay, base na rin sa kwento sa kanya, may isang buntis umano sa kabilang baryo na inatake raw ng aswang. Pinasok raw ito sa kanyang bahay at pagkatapos ay biniktima raw po ito. Kinuha raw yung sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Doon nga sinabi ni nanay na talagang delikado raw yung aswang. Sinabi niyang yun daw yung rason kung bakit nga siya naglalagay ng mga bawang sa aming bintana, pati na rin sa ibabaw ng aming mga pinto. Dahil ayon nga sa kanya, kapag ganoon daw ay hindi makakapasok yung aswang dahil matatakot daw ito sa amoy ng bawang at pait ng makabuhay. Nung matapos na nga sa pagkukwento yung nanay namin, sinabihan niya kaming mag-ingat at wag nang lalabas tuwing gabi dahil hindi namin kabisado ang galaw ng ganoong nilalang. Pagtango lang din yung aming naitugon. At tuluyan na nga akong nanahimik dahil nakaramdam na ako ng pangingilabot. Kahit pilit kong inaalis sa aking isipan ang patungkol sa mga sinabi ng aming ina, parang bumabalik-balik po yon, lalo na kapag pinipikit ko yung aking mga mata. Dumaan nga yung mga araw noon at hindi ko na rin nagawang makalimutan yung patungkol sa sinabi ng nanay namin. Paminsan-minsan pa, may naririnig din akong paghuni sa paligid na hindi ko alam kung gawa nga ba ng aswang o baka ibon lamang. Isang umaga noon ay nagulantang kaming lahat sa aming baryo nang malaman namin na meron ulit na inatake yung aswang. Isang matandang babae daw yun na merong sakit at mag-isang namumuhay sa kanyang kubo. Pinasok raw ito ng aswang at pinatay. Meron pang nakarinig sa pag-ungol ng matandang babae. Pero nung puntahan nila yung bahay nito, ay naabutan nilang nakanganga na nga yung matanda at wala nang buhay. Wakwak na rin daw yung kanyang tiyan at halatang sinipsip yung kanyang dugo. Sa kadahilanang yun ay lalo pang naging matatakutin yung nanay ko at dinadalasan din niya ang paglalagay ng bawang. Hindi pa siya nakontento sa kanyang ginagawa
Kung minsan ay nagdidikdik siya nito at sinasaboy sa labas ng bahay. Pinagsabihan naman siya ng aming ama dahil nag-aaksaya lamang ito ng bawang, pero ipinagkibit balikat lamang ni nanay yung sinasabi nito. Ang sabi pa nga niya, mas maigi na raw na naghahanda kaysa naman magsisi kapag umatake na yung aswang habang nasa kahimbingan kami ng aming pagtulog. Makalipas nga yung ilang linggo noon, lalo nang nangamba ang mga tao sa aming baryo dahil may mga hinaharang daw na tao yung aswang tuwing gabi. May mga hayop din daw sa aming baryo na natatagpuan na lamang na wala ng buhay. At yung mga malalaking hayop naman daw ay kinukunan pa nga ng atay at ibang lamang loob. Isang gabi noon, nakahiga na kaming lahat at natutulog na rin. Samantalang kaming dalawa lang ni ate yung parehong hindi pa rin makatulog. Para kasing naiirita ako dahil sa matapang na amoy ng bawang na nagkalat sa paligid. Hindi ko alam kung bakit parang lalo yung tumatapang at halos masuka na nga kami pareho ni ate. Isa pang bagay na ipinagtataka namin noong gabing yon ay sobrang malinsangan din yung panahon at parang napakatahimik ng paligid. Upang maibsan yung takot naming dalawa, minabuti naming magkwentuhan na lamang ng nakakatawa. Naging impit na lamang noon yung aming pagtawa dahil alam namin na kapag magising yung aming mga magulang at maabutan nila kaming hindi pa nga natutulog, tiyak na mapapalo nila kami ng wala sa oras. Nasa kalagitnaan kami ng pagagikhik nang may mapansin kaming sumasabay sa tunog ng aming pagtawa. Mahina lamang yun at parang binubulong sa amin. Ako yung unang nakarinig, kaya't sumenyas ako sa aking nakatatandang kapatid na huwag munang maingay. Napatango naman kagad ito at pagkatapos ay tumahimik. Tsaka pinakinggan namin pareho. Yung kakaibang ingay na kanina ay sumasabay sa aming impit na pagtawa. At lalo pa nga kaming kinilabutan noon dahil paulit-ulit po yung paghuni ng kung anumang nilalang na nasa labas ng bahay. Noong una ay parang hagikik lamang yon, pero kapag pinapakinggan at lumalaon ay parang tunog yun ng manok na tumatawag ng atensyon sa kanyang mga sisiw. Parang ganun po eh. Alam namin pareho ng kapatid ko na sa may bandang bubungan namin yon nagmumula. Pero yung nakapagtataka lamang ay wala naman kaming naririnig na mga yabag o kahit anumang pagkaluskos sa aming bubungan. Dahil nga natakot na rin kami noon, ay tuluyan kaming nanahimik at pinakinggan na lamang yung tunog na iyon. Habang nasa ganoong sitwasyon, ay napaisip ako na hindi pala nagawang sabuyan ng aming ina ng dinikdik na bawang yung aming bubungan. Marahil, yun nga yung rason kung bakit nagawa pa ring lumapag doon ang nilalang sa ibabaw. Dahil naging tahimik na nga kami ni ate noon, doon nga ay tuluyan naming narinig yung mahinang pagyabag sa ibabaw. Parang gawa lamang yun ng pusa. Subalit dahil nipa nga yung aming bubungan, kitang-kita namin yung bahaging inaapakan ng nilalang sapagkat lumulubog po yun ng bahagya. Napabulong pa nga ako noon sa aking kapatid na sobrang tapang naman ng aswang dahil kahit na halos lahat ng paligid namin ay nasabuyan na nga ng bawang, na maging kami nga ay amoy na amoy yung mga bawang, ay nagawa pa rin niyang tumambay doon sa bubungan. Napaisip pa kaming pareho na baka papasok yung aswang sa aming bahay ng gabing yon. At dahil doon, napagkasunduan namin na kapag narinig pa namin kumakaluskos yung aswang na yon at sinusubukan itong gibain yung nipang bubong, ay gigisingin na namin yung tatay ko. Makalipas yung ilang sandali ay parang nagiging mabigat na nga yung mga yabag sa ibabaw. Parang sinasadya na talagang mapapansin mo sa aming bubungan. Dahil dito, pareho na kaming pumunta sa kwarto ng aming mga magulang at ginising silang dalawa. Sinadya naming wag lakasan yung boses namin nang sa gayon ay hindi malaman ng aswang kung ano nga ba yung aming binabalak.
Pagkagising nga ni tatay, agad kaming nagwika na merong aswang sa ibabaw ng aming bubungan. Nagulat naman po ito at sinabing baka guni-guni lamang. Subalit nang makarinig din po ito ng malalakas na pagkaluskos sa ibabaw ng bubong, doon ay napamura nga ito ng pabulong. Marahan siyang bumangon at pagkatapos ay kinuha yung kanyang itak. Kaming magkakapatid naman ay naupo sa may tabi ni nanay, na noon ay nagising na rin po. Nagmadaling lumabas si tatay sa kanilang silid na dala yung kanyang itak. At pagkalabas niya, dinig na dinig namin yung kanyang pagsigaw at pagmumura sa aswang na iyon. Sinubukan niya itong paalisin at sinabihang kapag hindi pa ito umalis, sasabuyan nga niya ng dinikdik na bawang yung bubungan. Parang tuwang-tuwa pa yung aswang noon dahil sa pagsigaw ni tatay. Umuni pa yon ng mabilis na tila iniinsulto pa yung aking ama. Dahil hindi pa rin umaalis yung nilalang sa may ibabaw ng bubungan, muling bumalik sa silid namin yung aming ama at pagkatapos ay sinabi niya kay nanay na tulungan siyang dumikdik ng mga bawang. Anya pa, ay susubukan daw niyang sabuyan ng bawang yung aswang at kung hindi pa rin ito umalis, ay susugurin nga niya ito sa ibabaw ng aming bubungan. Lumabas nga sila sa kwarto at naiwan kaming dalawa ni ate. Dahil takot pa rin kami noon, ay sumiksik na lamang muna kami sa isang tabi at pagkatapos ay pinakiramdaman yung aming paligid. Makaraan yung mahigit 3 minuto pagkatapos nilang lumabas, napagpasyahan din naming pumunta na rin sa kusina. Saktong pagkapunta namin doon, ay papalabas na rin yung aming mga magulang at nagawa na nga nilang makapagdikdik ng bawang. Dahil doon ay hindi na kami sumama sa kanila at minabuti naming tunghayan na lamang kung ano nga bang mangyayari. Pagkalabas nilang dalawa, agad kaming nakarinig ng mga lagitik sa ibabaw ng aming bubungan dahil sa pagbagsak ng mga dinikdik na bawang. Ang labis lamang naming pinagtataka noon ay kung bakit wala naman kaming naririnig na mga pag-ungol. Dahil dito ay inisip namin na marahil ay walang talab sa aswang yung bawang na iyon. Makalipas pa yung ilang sandali, naririnig namin yung muling pagsigaw ng aming ama na nagmumura. Tinataboy nito yung aswang pero wala kaming marinig na pagaspas ng pakpak na paalis o kahit ingay lamang ng may kung anong lumapag sa lupa. Narinig rin namin na pinipigilan ni nanay si tatay na umakyat sa bubungan. Pero ayaw nitong magpaawat. Nakarinig na lamang kami noon ng ingay malapit sa may dingding, hanggang sa napunta yon sa may dulong bahagi ng bubungan. Alam naming yung tatay na iyon, kaya't nagsimula kaming magdasal para sa kanyang kaligtasan. Sigaw ng sigaw yung aming ama habang nasa ibabaw ng bubungan. Tinataboy nito yung aswang, pero walang nangyayari. At dahil doon ay sinabuyan na rin daw niya yon ng dinikdik na bawang, na siyang naging rason para mapaangil nga yung aswang noon. Siguro sa pagkakataong yon ay mas marami ng bawang yung isinaboy ng tatay ko nang direkta mismo doon sa aswang. Kaya nga ito napahiyaw. Sa pagkakataong yon, nairita na nga yung aswang dahil sa matapang na amoy ng bawang. Sinubukan niyang lumaban sa aking ama, pero dahil nakapaghanda na nga yung tatay ko ng kanyang itak, ay medyo nag-alangan din daw yung aswang na iyon. Muli pa siyang sinabuyan ng aming ama ng dinikdik na bawang, hanggang sa unti-unti itong mapatras. Sa kanyang pag-atras ay muntika na siyang mahulog. Pero nagawa pa rin po nitong makakapit sa bubungan. Nagpumilit yung nilalang na muling makakyat. Ngunit bago pa man niya magawa ito ay nagmadali yung aming ama para lapitan yon. Gamit yung kanyang itak, ay buong lakas nga niyang tinaga yung kamay ng aswang, hanggang sa halos maputol na rin daw yon. Dahil sa ginawa ni tatay, pirasahang nakabitaw yung aswang sa pagkakakapit. Bumagsak ito sa lupa, na siyang naging dahilan para mapahiyaw nga yung nanay ko noon. Tarantang-taranta siya dahil ilang di pa na lamang yung distansya ng aswang noon sa kanyang kinatatayuan. Inaakala niyang aatake nga sa kanya yung aswang,
na noon ay meron ng sugat sa kanyang kamay. Pero bago pa man tuluyang makababa yung aming ama, ay mabilis na ring tumakbo yung nilalang patungo sa likurang bahagi ng bahay, kung saan malapit yung pangpang ng ilog. Alam ni tatay na tatakas yung aswang na iyon, kaya't napagpasya niyang bilisan yung pagbaba. Sinubukan pa niyang sundan yung nilalang hanggang sa may pangpang, pero hindi na nga niya ito naabutan pa. Noong pabalik na nga siya sa aming bahay, doon ay nakarinig siya ng pagaspas ng pakpak. Ang duda ng aming ama, yun na nga yung aswang na nagpalit na rin ng anyo bilang isang ibon upang tuluyang makatakas. Dahil sa nangyari, halos bawat araw noon ay nagiging amoy bawang yung buong paligid ng bahay. Hindi rin namin masisi yung aming ina, dahil nais lamang niyang protektahan kami laban sa aswang na iyon. Hanggang sa mga panahong itong malalaki na kami, ay palaisipan pa rin sa amin kung bakit sinubukan ng aswang na tumungo sa bahay. Siguro dahil malakas yung hangin at inakalang merong nakatirang buntis sa aming bahay. Pero yung totoo pala ay yung kababaryo naming nagdadalang tao noon ay yung kapitbahay namin. Malapit lang sa amin yung bahay at baka napagkamalan nga nitong kami yon. Hindi ko rin po alam, pero hindi ko malilimutan yung aming naranasang yon. Dito ko na rin po tatapusin ito at maraming salamat po sa inyong lahat.